Sitwasyon sa Senado, merong nagra-rally sa labas, kaugnay ng wage hike, kaugnay ng PhilHealth, at kaugnay ng impeachment. Inatasan ko na ang Sergeant at Arms na tiyakin na magiging ligtas lahat na makikilahok sa mapayapang pagprotestang ito na ginagalang, siyempre, at nirerespeto namin dahil karapatan nila yan sa ilalim ng saligang batas. Pero pinatitiyak ko kasabay nun na hindi kami makakaapekto sa mga motoristang dadaan sa Jokno, gayon din sa mga empleyado at bisita na pupunta, papasok at lalabas ng Senado. Sir, any update sa resolution? Meron bang nakafile? Wala pa rin ako nakikitang resolusyon. Yung binanggit, yung nilabas yung resolusyon, kayo naman ang naglabas nun, hindi naman ang Senado. So, hanggat walang fina-file, wala naman kaming actionan o ma-actionan. Sir, merong nilabas na timelines, yung proposed timelines and Senator Tolentino that will essentially abbreviate the trial and have a judgment by June 30. Bagay yan na dapat pagpasahan ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako o siya. Mapag-uusapan lamang yan kapag na-convene ang impeachment court dahil desisyon ng impeachment court yan. Pero may kling sagot siguro, paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at ang prosecution, na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon. Sir, wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na itong impeachment case. Nasaan sila nung hindi naman ginawa yan ng Senado noon? 3 impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Una, yung kay dating Chief Justice Corona. Hindi, kay dating Pangulong Estrada. Sumunod yung kay dating Chief Justice Corona, tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. 3 lamang. Walang ibang impeachment na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors yon, iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yon bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasahan ng Senado. Yung kaso ni Ombudsman Gutierrez ay dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Sa 3 kasong yon, nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinagkaiba. Final yung impeachment complaint, ilang araw bago mag-recess ang Senado. Nag-recess ang Senado, nag-trial pagka-recess. Wala naman tayong narinig na reklamo nun mula sa iba't ibang grupo. Pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kasong ito, yun din ang ginawa ng Senado. Final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay 1 linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trial ang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko, magko-convene ng Senado pag-resume namin. At sinabi ko rin na ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang otoridad, authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang Kamara. So hindi kayo magpapapressure, sir, kahit meron din mga rally? And Sinabi ko na yan din nung simula. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyohan nung proseso yun na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Pero kanilang paniwagan, i-fulfill ninyo yung constitutional duty pagdating sa impeachment. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampanan namin yun, pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yun. Kung sinunod namin sila sa kagustuhan nila, then nagkaroon pa ng dagdag na bala sa ang nasasakdal si VP Sara, maaaring iakit na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat.
Hindi dahil mapapaboran siya o hindi siya mapapaboran, pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng Korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya. SP, di ba yung Constitution po mismo nagsabi na madali yun? Sinabi yung forthwith shall proceed Um, forthwith. Oo, pero ulitin ko, forthwith pa rin naman yung konstitusyon na nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada at ang Gutierrez. Tapos, Hindi naman nagbago yung provision ng konstitusyon na yun pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Wala naman. Siguro, dahil tutol sila sa impeachment. Hindi ko alam. Pero tutol ka man o pabor, dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Ngayon, kung sasabihin mo rin yan, pues anong posisyon at lugar ng Kamara, ulitin ko. Sila hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately. Ang sasagutin mo sa akin sila yun, tapos na yun eh. Hindi ganun yun. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso, merong pinagdaan ng proseso sa Kamara, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado. Kung sila, inupuan nyo ng matagal, base sa kanilang diskresyon, wala naman silang narinig sa amin, ganon din siguro dapat sila pagdating sa kapangyarihan at prerogative ng Senado sa ngayon. sa SP para sa inyo, walang undue delay na nangyayari sa kaso na. Ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panahong ito ay kasaysayan. Hindi naman ito paramihan lamang ng opinion. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, yung mandamos in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad maski na bakasyon kami. So sir, on June 11, ina-assure nyo na mangyayari ho yung pag-convene nyo as impeachment court? Yon ang nakalagay sa schedule namin. Yon ang binabalak kong gawin. Pero gaya ng sinabi ko, lahat ng bagay ay dadaan sa motion. Lahat ng bagay ay dadaan sa plenary action. Nung sinet ko ng June 2, wala namang nag-object na miyembro. Nung nireset ng June 11, bagaman may agam-agam, wala namang nagmotion para mas maaga. Malayang magagawa yun ninuman kung sakasakali. Pero dahil nga walang gumawa nun, yun na naging kapasahan na ng Senado bilang isang institusyon. At yun, sir, yung resolution seeking de facto dismissal, hindi nyo yung pwedeng i-discuss during your regular session? I refuse to discuss a piece of paper, a scrap of paper that has not been filed. That is not in our records. Just in case, sir, may file before June 11. Ayokong pag-usapan kasi isang bagay na hypothetical eh. Kung may mag-file man ng kung anumang motion o resolusyon at hihilingin nilang pag-usapan at pagdebatihan, pag-uusapan at pagdedebatihan namin yon sa plenaryo. Sir, sabi ni Sen Coco, magpatawag na daw po kayo ng all-member po. Hindi ako sang-ayon sa all-member caucus dahil hindi ako sang-ayon pag-usapan ito sa loob ng isang kwartong walang nakakarinig. Mas gusto ko pag-usapan ito sa plenaryo, pagdebatihan ito sa plenaryo, pagbotohan ito sa plenaryo. Wala kaming tinatago at wala akong nais itago ang Senado kaugnay sa bagay na ito. Ang caucus ginagawa lamang yan dahil may mga usapin at pag-uusap o salita na hindi pwede marinig ng publiko. Naniniwala ko kaugnay sa bagay na ito. Lahat ay pwede at dapat marinig ng publiko at anumang pagpapasya, kailangan padaanin sa botohan para on the record, para magamit ding basa nito ng mga susunod at darating pang Senado sa kinabukasan. Sir, si SP, dating... sir. Sir, ang mga ikinadidismaya kasi is, number one, hindi na nga daw nag-trial nung February. Of course, meron kayong explanation for that. Tapos, sinet ninyo ng June 2, hindi pa natuloy, minove to June 11. And then, meron pong lumabas na mga yung resolution, and then merong for the dismissal, and then merong statement like si Senator Tolentino na functionally dismissed pag nagtapos ang 19th Congress. So, sir, nandun yung ano kasi... Putulin muna kita. Sige Hindi po. ako sang-ayon kay Senator Tolentino sa bagay na yan. Sinabi ko na noon. Ang paniniwala ko at ang tingin ko, tatawid dito. Pero itong opinion to, mula sa 19th Congress ay hindi pwedeng i-bind ang 20th Congress. Kailangan pagpasahan muli yan ng 20th Congress. Maalala nyo, February 6, isang araw matapos finaling ng impeachment, sinabi ko na ang mga mangyayari at wala akong tinago. Di ba sabi ko, pag-resume namin, kami iti-take up ito. Ang magagawa lamang namin dahil sa mga requirement ng panahon para makasagot ang nasasakdal, malamang summons lang, baka makapag-pre-trial kami, baka maaprubahan namin yung rules namin. Di ba? At sinabi ko na rin na may mga president sa United States na tumatawid dito. At marahil dito sa Pilipinas, ang isang president ay yung SET, na kung saan yung mga kaso ng Senate Electoral Tribunal tumatawid ng susunod na Kongreso. Yung kaso. Dahil 6 na taon yung pinoprotesta. Wala pang pasya ang Korte Suprema kaugnay sa bagay na ito. Pero may ilang basehang pwedeng gamitin para pakita at patunayan at i-assert, ilaban na ito'y tatawid.
Dahil na rin nga sa prinsipyo, sa batas, na anumang sinimulan ay dapat tapusin. And then SP kasi ang siguro ikinadidismaya or pinagpoprotesta din ngayon is yung kawalan ng certainty na magko-convene kayo sa impeachment court. Can you give that guarantee, sir? Na tuloy sa 2011? Ginagalang ko yung pagkadismaya nila. Ang karapatan nila yon. Pero hindi porkit nadidismaya sila, sino man sila, at hindi porkit nagmamadali sila at gigil at gustong-gusto nila to, susunod kami bagaman labag ito, hindi lamang sa konstitusyon at sa batas, pero sa pagpapasya ng Senado, kaugnay sa mga dapat naming ipasa. Sumulat ako kay Speaker Romualdez kaugnay sa pagpapaliban ng impeachment, pagbasa ng impeachment articles dahil sa LEDAC namin. Nais kong sabihin na karamihan sa mga panukalang batas na yon ay naihabol na namin makalipas itong linggong to. Banggitin ko ang ilan, ang Right of Way Act, third reading today, ang 99-year lease, mararatify namin mamayang hapon, ang SEMEPA, pinirmahan na ng Presidente, ang Mining Act, hopefully matapos ang BICAM ngayon o bukas para mapirmahan na rin, ang Judicial Fiscal Autonomy, third reading din namin ngayong araw na ito, ang denatured bill ay maaprubahan din namin sa araw na ito. Last week ay inaprubahan namin ang Bicameral Conference Committee ng Livestock Bill, naaprubahan din namin. Aaprubahan din namin sa araw na ito ang nuclear bill, ang framework na mag-establish ng pagkakaroon ng nuclear energy dito sa ating bansa. Ito third reading din namin ngayon ang anti-pogo bill, ayon sa nabanggit ko, ang Virology Act, at gayon din humigit kumulang 50 local bill na bagaman hindi importante sa mata ng marami, ay importante sa mga lokalidad kung saan ito makaka-apekto. Magagawa na namin lahat yan sa araw na ito. Baka may sumobra ng konti hanggang bukas. So meron kaming sapat na panahon para gawin ang ibang mga bagay pa, kabilang na ang impeachment. Apo, sir, isa na lang. So sigurado magko-convene kayo sa impeachment court sa... Yun ang gusto ko at yun ang plano ko. At yun ang sinabi ko sa lahat ng liham na pinadala ko naman sa inyo at kay Speaker Romualdez. Sir, paano daw kung today may mga senador na mag-motion na simulan nyo na yung impeachment process? Pagbobotohan yun at pagpapasahan ng plenaryo. So sure sir na once filed ay mailalagay siya sa agenda at matatakal today. Once filed ang ano? Pag once filed po yung reso, Anong reso? yung resolution on de facto dismissal. May proseso yon. If a file, Okay. ibabasahin, kailangan basahin, hindi filing lamang. Parang yung impeachment lang yan. Hindi porkit final, yun na yun. Dapat pag-file, i-refer sa order of business. Sa kasong ito, kung resolution yan, Committee on Rules. At Committee on Rules, i-report out naman yun. Yun ang proseso. Pansinin nyo, bago kami mag-adjourn, nag-approve kami ng, ang tawag ng iba yung Miss Universe resolutions, yung mga commending. Lahat yun, nire-refer sa rules yun pag-file. Binabasa, nire-refer sa rules pag-file. Ang rules nire-report out, pagbobotohan sa plenaryo. So yun din ang proseso nun. Ang rules ay isang komite na magpapasya base sa membership ng komite, majority and minority. Sir, si dating Senate President Franklin Drilon, sabi niya, message niya sa mga senador ngayon, sabi niya, my message to my former colleagues who seeks to hide the truth, the resolution is clearly unconstitutional. Do not play with fire, baka masunog kayo. Ulitin ko sino bang pinatutukuyan niya dahil wala pa namang pending na resolusyon na may nag-akdang senador? Ang tanong ko saan galing? Oo, pero pinirmahan ba niya? Pero sabi ni Senator Ivy, group effort daw yun. May mga Hindi ko kaya magsalita para sa kanila. Mas magandang ipukol niyo yung tanong kaugnay niyan sa kanila. Pero hanggat hindi yan ipa-file, walang pag-uusapan o tatalakayin ang Senado. Sir? Yung position nyo pa rin, pwedeng pagbotohan ng Senado kung magko-convene kayo. Lahat ay pwedeng pagbotohan ng Senado. Hindi ko posisyon yon. Rules ng Senado yon. Halimbawa, pinagbotohan ng Senado yung pag-dismiss functus officio ng ERAP impeachment trial. Senado yun hindi ng court. Dahil ayaw nang magpakita ng prosecutors. Pinagbotohan ng Senado nang walang trial yung pag-dismiss sa impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez na dating ombudsman. Motion din yun, pinagbotohan dahil nag-resign siya. Hindi ba? Pinagbotohan ng Senado nung corona impeachment kung susundin ba o hindi ang TRO ng Korte Suprema. Nagpasya ang Senado noon na sundin. Di ba? Lahat naman ito dadaan sa botohan. Ulitin ko lahat ng ginagawa ng Senado dadaan sa botohan. Kung may ginawa ang isang senador, maski tagapangulo pa ng Senado na hindi sang-ayon ng isang miyembro, maaaring questionin dito sa plenaryo at pagbotohan din kung sakasakali. So, Sir, SP, sir, Bakit ng mga kasamahan ninyo,
automatic na yun dapat. Ganyan ang posisyon nila, Senator Willie Gazellan, Senator Jinggoy, Coco, Risa, and others na pwede naman na ang pagkukonvene nyo automatic kasi nakalagay na yun sa Constitution. Hindi na kailangan Ulitin ko lahat ng ginawa noong nakaraan pinagbotohan. Wala namang nagreklamo. Unawain na natin, ito ay highly politically charged na paksa. Maraming pumapabor sa impeachment, marami ring tumututol dito sa loob mismo ng Senado. Maraming pumapabor kay Vice President Sara, maraming ayaw sa kanya sa loob mismo ng Senado. So asahan na natin magkakaroon ng iba't ibang opinion kaugnay niyan. Pero anumang opinion niyan, bilang tagapangulo ng Senado at presiding officer ng plenaryo, kung ako man yung nakataong nakaupo doon, buong laya kong bibigyan ng sino mang miyembro na magsalita at sabihin kung anong ninanais nila at pagbobotohan ang lahat ng bagay na gagawin namin tulad ng nakaraan. Wala namang pagbabago. Sir? Hindi ko sinasabing pagbobotohan para hindi sumunod. Maling tanong yun. That is an unfair question to say the least. So, I'm simply stating a fact that everything we do in the Senate, even in the House, is put to a vote. Sir, may ginawa pong schedule si Senator Tolentino Nakita ko nga. Yung 19 pwedeng matapos in 19 days yung impeachment trial. Nasagot ko na Kaya kanina ba? yan. Yan ay isang paksa na dapat pagpasa ng impeachment court kapag ka na-convene na ang impeachment court. Pangalawa, saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o ipadali o padaliin o paikliin ang proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig na may presentahin ko nilang ebidensya? Pangatlo, hindi ako sang-ayon sa paniniwala niya na hindi tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Bagaman ang opinion ko ngayong 19th Congress ay hindi binding sa 20th Congress, ito'y pagpapasyahan muli ng 20th Congress kung saan bahagi pa din ako at boboto ko kung sakasakali na ito'y dapat at pwedeng tumawid kung sakasakali. At saka sir, sinabi po pareho ni Senator Pimentel at ni Senator Risa na kaya in 1 hour tapusin yung convening ng impeachment court. Oo naman. Oo naman. Kasi magsusumpaan lang naman yan. So, Kayo naman, ngayon pa nga lang, hindi pa kami nag-convene ng impeachment court. Ang dami ng debate. Asahan nyo bago magsimula yan, ang daming gusto magsalita at debate. Hindi namin matatapos. Lahat ng natapos namin itong nagdaang mga araw. Sa katunayan, di ba nung isang linggo, umabot na magtatatlong oras yung debating manifestation lamang kaugnay nito bago pa nga namin magawa yung iba. Klaro naman na lahat gustong magsalita kaugnay nito na gusto ko mabigyan ng panahon at pagkakataon. Tinapos lang nga namin yung trabaho namin kaugnay sa mga hinahabol na panukalang batas. Hindi rin ito ang unang beses na ginawa ito ng Senado, ha? In fact, ginawa ito ng Senado bago mag-adjourn noon ng Oktubre, ni hindi pa nga sinidye. Hindi tinigap ang isang impeachment dahil may mga batas silang ginagawa. Nung taong yon yung budget lamang nga. Hindi pa sinidye adjournment. So, wala kami nga hindi sinusunod na president o ginawa ng Senado sa nagdaang panahon. Pero sir, hindi ba naiwasan sana yung mga debate kung nasimulan na agad yung impeachment process? Hindi naman kami takot sa debate dahil the Senate, like Congress, like the House, is a deliberative body. That is what we do. We debate, we argue, and then we vote. The Senate should not shirk from that responsibility. Hindi naman dapat kinakatakutan sa isang demokrasya ang malayang debate. Kayo naman, okay lang yon. Bahagi yon ng malusog na demokrasya kung sakasakali. Pero nangyari sir, kayo na daw yung on trial, hindi na si BP Sara. Sabi nino, Senator Alan, and then maging Senator Coco. that is the burden of leadership, I guess. Bahagi yan sa pasanin, ika nga, ng mga leader o ng leader natin na may mga ganyang klaseng pananaw na isisisi palagi sa namumuno o tagapangulo. Imbis na, kung sakasakali, tingnan ito na pagsunod lamang sa tinatalaga ng batas. I accept that responsibility as part of my burden as the leader of the Senate. So are you not affected sir, considering na ang daming criticism sa Senate, lalo na ho sa inyo as Senate President? Again, ang timeline ko ay hindi kasama yon sa social media, kaya payapa ang buhay ko. Sir, si Senator Soto, parang biniblame kayo sa hold-up ng impeachment trial. Wala naman tutukan ng hold up. Tapos dapat daw, on the same day na natanggap yung article of impeachment, nirefer sa Committee on Rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng bushwhack. Alam ko kung pinunalas ko ng tama. Binushwhack ko daw ang impeachment. Tinignan ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng bushwhack. Attack by surprise from a hidden place. Inatake ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Sorpresa ba? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya. Kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinangungunahan ng Kamara at ni Speaker Romualdez.
Imbis na galangin ang kasalukuyang Senado, pinili niyang atakihin ang kasalukuyang Senado. Nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan, pero hindi naman siguro rason yun para hindi galangin at maliitin ang kasalukuyang Senado. I look forward to welcoming him in the 20th Congress. But in the meantime, allow Congress to decide, and we haven't even decided yet on these matters, because I reiterate my earlier position. All of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress that he will be a part of. Darating yung tamang panahon para pagdebatihan yun sa 20th Congress. Dahil hindi ko sinasabi na lahat ng pagpapasya namin ay binding sa susunod na Kongreso. I've been saying that for the longest time already. Whatever we do needs to be confirmed and affirmed by the 20th Congress. Ganon din ang Kamara, ha? Whatever they did in the 19th Congress, pagtawid ng kasong ito sa susunod na Kongreso, kailangan din ay pwede rin yung pagpasyahan ng susunod na Kongreso. Kaugnay sa kagustuhan nilang ituloy pa ba to, ayaw na nila. Tulad lamang ng era of impeachment trial. Nagpasya ang mga prosecutors noon sa kalagitnaan ng pagdinig ng trial. Ayaw na namin at nag-walkout sila at hindi na bumalik. Nalala nyo? Pero nangyari ang EDSA, natanggal, so wala nang dahilan pa para bumalik. Pero may kapangyarihan at karapatan sila na gawin yun, lalo na sa pagpasok ng bagong Kongreso. Again, the 19th Congress House, the 19th Congress Senate cannot bind the 20th Congress House and the 20th Congress Senate, especially on this topic na pagtawid ng impeachment. SP, good morning. Dexter Ganiwi po ng Abante Radio. Yes, sir. May mga binabanggit, SP, na yung inyong hakbang na itawid sa 20th Congress, ang impeachment ay para sa mapanatili kayo sa pwesto pagiging SP sa susunod na Kongreso dahil maraming mga senador ang gusto din itawid dito sa 20th Congress. Yung mga papasok pa lang sa 20th Congress ang panay ang sabi ng impeachment at ng kanilang pagtakbo bilang Senate President. Napansin ba yun itong nakarang 2 linggo? Pinag-uusapan ko lang yung mga panukalang batas na nais naming ipasa at ihabol at itong kasalukuyang impeachment. Haharapin ko ang mga katanungan at anumang kailangan gawin kaugnay ng 20th Congress kapag ka natapos na ang Kongresong ito. Walang kinalaman anumang pagpapasya namin ngayon. Anumang pagpapasya at posisyon ko ngayon. Sa pagtakbo, hindi ko pagtakbo sa anumang pwesto sa Senado. Talking about 20th Congress, SP, mayroon daw gentleman's agreement between you and Senator Tito Soto? Sabi nino, From the sources from... ikaw naman, ang hirap naman mag-sources. Sabi nino, dahil wala akong alam na ganyang uri ng kasunduan na usapan, hindi kami nagkakausap ni Senator Soto. Sir, Thank you, sir. intriga lang ba yun na may ino-ofera na daw kayo maging majority leader, maging chairman ng Committee on Politiko, Finance? sa dami ng ginagawa ko sa Senado ngayon na tinahabol ng panukalang batas na medyo obvious naman siguro sa inyo dahil sa trabahong ginagawa namin. Sa dami ng mga katanungan kaugnay sa impeachment na in-schedule namin bago matapos ang aming sesyon, lahat yan darating pagkatapos na siguro namin mag-adjourn. Walang sapat na oras para gawin o pagugulan ng panahon yan. Sir, other issue. Matagal pa naman, di ba kayo natatagalan pa? SP, sir. July 28 pa magre-resume ang Senado. Ano mang oo o hindi ngayon, pwede magbago bukas makalawa, lalo na pagdating ng isang buwan. SP, sir, sabi nyo nga pwedeng pagbotohan kung magkukonvene kayo o hindi as impeachment court. So paano yung scenario? Ibig sabihin, pag binasa yung articles of impeachment ng mga congressmen on June 11, sasabihin na ninyo na magkukonvene kayo sa impeachment court, maliban na lang kung may mag-object, ganun ba yun? Hindi ko So, paano sasabihin scenario, yun. sir? Tutuloy-tuloy lang kami, maliban na lang kung may mag-object o mag-motion. Hindi ako maghihintay. Hindi naman sir. ganun So, yun. ibig sabihin- Again, watch how we do things because that's exactly how we will do things still with respect to this. Wala namang bago-bago eh. Di ba, pagbukas na pagbukas, roll call, quorum, di ba? Tatawagin ng majority leader, magmo-motion siya, any objection, lahat naman yun, ganun eh. Now, at any point in time, pag may nagsabing objection, sasabihin ko, anong objection mo? Pag sinabi niyang ganyan and I move, may nag-object, magbobotohan. Pag walang nag-object, edi tuloy. Di ba sinasabi ng majority leader, I move that we take up the reference of business. Any objection, hearing none. Edi magre-reference of business kami. At any point in time na may tumayo at gusto mag-deliver ng privilege speech, halimbawa, what is the pleasure? Any objection na mag-privilege speech sa halimbawa, sa gitna ng reference of business? Wala, edi yun ang gagawin namin. We're all dictated by motions and objections and votes. That is what we will be doing, not only with this, but with everything that we do in plenary. Ano kasi, di ba? Pagkabasa ng articles of impeachment and then, tama ho ba? Supposedly sasabihin ninyo na magkukonvene kayo. I-refer na agad yon sa impeachment court and that will trigger the convening of the impeachment court by doing the oath. First to me and then to the members of the impeachment court. Bakit tatanungin pa kung any objection sa pagkukonvene ng impeachment court? Ganun naman talaga eh. Again, lahat ng ginagawa namin ay ganun. Everything is done by motion.
You just simply ignore it because nobody's objecting. But in a highly politically charged issue such as this one, doon yung makikita kung sakasakali dahil nakita nyo na iba't iba ang pananaw halos ng kada senador. But I don't fear that. I don't run away from that. In fact, that shows that we have a vibrant democracy both inside and outside the Senate. Dahil iba-iba ang opinion namin kaugnay sa bagay na ito. Pero bagaman magkakaibang opinion namin sa bagay na ito, ito'y tatapusin sa pamamagitan ng hindi suntukan o anuman, pero batuhan. So isa na lang, how confident are you na masusustain yung pag-convene ninyo sa impeachment court? Ako nag-set nun eh. Ako nag-set dun sa pananaw at palagay ko, matutuloy yun hanggang sa pag-issue nga namin ng summons. Ngayon, kung yung trial ay matutuloy, ayon sa kagustuhan ni Senator Tolentino na isang araw lamang ang presentasyon ng ebidensya na magkabilang panig, impeachment court ang magde-decide nun. Hindi ang Senado. Sir, from July 1 hanggang bago Resume. mag-resume, walang pwedeng gawin sa impeachment court. Paano kami may gagawin? Walang prosecutor. Paano magta-trial kung wala ang isang panig? Paano magiging parehas at patas ang anumang paglilitis kung isang side lang yung pwede magsalita? Ang term ng mga kongresista na hinalal nila ay nagtapos na o magtatapos sa June 30. Yon ang isang bagay na nakita na lang din namin pagkatapos at maliwanag na hindi nakita ng kamera nung final nila ng late ito. Sorry. Yes. From June 30 hanggang 30, hindi pwede ituloy yun. 30 hanggang? 30 hanggang 30, hindi pwede ituloy. Desisyon ng impeachment court yun. Desisyon ng impeachment court yun. Dahil yung schedule nga ay kasama sa rules kasi yung schedule eh. Kung mapapansin nyo, di ba yung schedule ng trial nakalagay sa rules. So kasama yon sa aprubahan ng impeachment court. Sir, kailangan pa bang baguhin? Ano po yung ganun time? Nalalabo, para sa akin, again, ang objective by madaliin o ang objective by palabasin kung ano ang katotohanan. So kung susundin Ayan na naman eh, madali na naman eh. Saan ba galing? Saan ba nakasulat sa saligang batas na dapat madaliin ito? Oo, pero nagsimula na nga. Pati ba naman sa trial, forthwith pa? Wala namang nakalagay doon. Commence. Commence ang sinabi. Hindi sinabing trial shall be forthwith done. Tatapusin agad. Walang ganun, kayo naman. At kung kayo ang nasa panig na nasasakdal, masaya ba kayong isang araw lang, ikaw magpe-presenta ng ebidensya, finish or not finish, pass your paper, parang grade 3? Again, I will leave it to the impeachment court, but personally, I think it's very difficult to limit the presentation of evidence on both sides to 1 day each, simply because you want it done at the soonest possible time. Hindi nakalagay na trial should be done at the soonest possible time, lalo na masyadong siniksik lahat ng bagay. Pero sir, Sir, possible yung din sa ba June from- 11 ba, may assurance na gusto talaga ng majority ng Senado na mag-convene? Paano sir kung ayaw, kung ayaw Politiko, may around? by motion kaming lahat. Sinet ko ng June 2, nung nag-resume kami, bago kami mag-resume, sinet ko ng June 11, wala namang nag-object at nag-motion sa plenaryo, kaya June 11 ang naset. Kung may magbo-motion, pagbobotohan yon para italaga sa ibang araw yan. Either mas maaga o mas late. Pero sa ngayon, wala namang humihiling nun. So, SP, wala dun sa pag-convene ng 11 hanggang 30, June 30, bago magtapos yung term ng mga congressmen, hindi pwede mag-trial? Desisyon ng impeachment court yun. Pwede. Pero desisyon nga ng impeachment court yun. Pero sir, pwede rin ba from 7 articles of impeachment, i-lower ito into 2 or 3? Hindi namin desisyon yun. Pero pwede din gawin yun, sir. Lahat ng bagay naman pwede. Again, by mere motion and by vote. Pero hindi namin desisyon yun. Hindi namin pwedeng pilitin ang prosecution na, hoy, dahil isang araw na lang to, bawasan nyo nga. Walang ganun. Kayo naman. Desisyon nila yon. Kung gusto nilang gawin yon, malayang mag-object ang kabilang panig na hindi, sinabi nyo na ganito eh. Tapos ngayon, babawasan nyo. Ayaw na namin, sinagot na namin yan eh. Tapos, dun pa lamang pagdedesisyonan yon ng Senado. So, there will be a motion pa rin by the prosecutors, if ever, to reduce it. Objected to presumably by the defense. Pag pinayagan nila, desisyon pa rin ng impeachment court kung papayagan yun o hindi, even with the acquiescence of the defense lawyers. Dapat magaling sa prosecution panel yung initiative pagdating sa pagbabawas ng articles. Pwede rin hilingin ng depensa. Pag hindi nag-object yung prosecution, magpapasya pa rin ng impeachment court. That is how, you've seen trials, not only in the impeachment before, but also on TV. That's how it works. It operates by motions, objections, and votes. Sir, SP tanong lang ni Daniel kanina. So, posible pa rin na hindi mag-convene ng impeachment trial sa June 11? Hindi ko nakikita. Pero Kayo naman, yung mga ganyan tanong, yung mga trick question naman yan eh. Kasi,
again, everything is possible in the realm of possibilities. Lahat naman, dahil nga motion lahat to pero nakaset na yung date, di ba? Nung nireset namin, di naman tinago, nag-notify naman sa lahat, nilabas naman sa lahat. So, barring any unforeseen, yun ang mangyayari. Sir, pero SP, paano po, di ba, hindi optional yung hindi pag-convene, yung pag-convene kasi nga, sinabi dapat, ang mandato nyo ay mag-convene. Uulitin ko for the nth time. Walang nakasulat sa saligang batas na pag nag-resign ay hindi na mag-convene. Nag-resign si Mercy Gutierrez, dinismiss ng Senado, hindi nag-convene. Nagreklamo ba kayo? May nagsabi bang, ba't di nag-trial? That became part of the President of the Senate. Hindi nagpakita yung prosecutor, hindi tinapos yung trial. Dinismiss ng Senado, hindi tinapos ang trial. Again, lahat ito posibilidad at lahat ito nangyari na sa nakaraan. Sa katunayan, iisang impeachment complaint pa lang na simulan at natapos sa kasaysayan ng Senado, ha? Yung kay Chief Justice Corona pa lamang. Wala pa ako, in recent history, wala pa akong naalalang natapos na impeachment complaint na sinimulan at tinapos hanggang sa dulo. Kung sakasakali, ito pa lamang ang pangalawa. Pero especially yung sitwasyon ng kay Mercy at kay CJ Corona, hindi pareho ng sitwasyon ngayon. Hindi nag-resign, tapos wala rin nag-walk out na prosecutor. Hindi CJ Corona, erap yun. Sorry, ni Era pala. Bakit? Alam mo na ba yung ending? Hindi pa naman natin alam yung ending dito eh. Alam natin yung ending ng mga yun dahil binabalik tanawan na lang natin. Ito yung kasalukuyan pa lamang nangyayari. So far, yung dalawang reasons pa lang po na yun, yung nag-resign, yung nag-walk out, yun pa lang yung parang precedent na pwedeng i-dismiss outright. Hindi ko sinasabing pwedeng i-dismiss. Ang sinasabi ko, ginawa yun ng Senado noon. So ngayon po, ano po ba yung mga parang grounds? There's no pending petition. There's no pending resolution. It's not for me to speculate on the grounds. Ano ba naman? Hindi ko trabaho yun. I mean, ano po yung mga pwedeng maging reasons for an impeachment court not to... I have no idea. I don't want to speculate. Dahil pag nag-speculate ako, sasabihin nyo na naman, ayaw ko, tapos dagdag na naman yan. Again, kindly avoid putting ideas or concepts in my mouth. These are all coming from you and not from me. Pero sir, I'm answering only as honestly as possible with respect to precedents, history, nangyari noong nagdaan, at kung paano pinagpapasya ng Senado lahat ng mga bagay na ito. Wala kaming tinatago, kaya nga lahat ay gusto ko pag-usapan sa plenaryo. Sir, so when... Ano lang, tama naman yun at going back to history. Kaya lang sir, isa sa mga tinitignan kasi is yung konting delay kay Era and even doon kay Mercy Gutierrez. Hindi kasi tumawid pa ng another Congress. Kumbaga nagtuloy lang yung session with the same Congress. Ang posisyon ko ay tatawid to. pero sir, Matagal ko ng posisyon yan, nagsimula pa lamang tayo dahil sabi ko nga, di ba, kulang ang oras para tapusin ito. Sinabi ko na simula't simula, ang personal kong posisyon, tatawid ito. Pero pagbobotohan niya ng kasalukuyang Senado at ng darating na Senado. Hindi lamang posisyon ko ang palagi nasusunod. May opinion man ako, pwede itong tutulan ng sinumang miyembro at pag tinutulan, pagbobotohan. so nagkaroon kasi Sir, ng sa impression Wednesday? na parang may intention to kill the impeachment case arbitrarily dahil Sino? dun sa mga naging development, sir, na sinabi ni Tolentino na parang magiging functionally dismissed, tapos may reso. Idea lang ni Senator Tolentino yun, hindi naman pinagbotohan yun. Hindi yun posisyon ng Senado. Pero yun nga, parang gano'n na naging concern ng marami. Parang may intention to kill Karapatan nilang mag-isip ng gano'n, pero ang Senado ay wala pang pinagpapasahan. Sir, so Wednesday... Bagaman majority leader si Senator Tolentino, napansin nyo, nung tumayo siya si Senator Pimentel, manifestations ang kanilang ginawa, hindi mga motion ang pinagbotohan. So, posisyon niyang personal yun na nalagay sa record na nirerespeto ko, bagaman iba ang pananaw ko. Yes. Sir, sa Wednesday po, meron pa bang... Sir, sa Wednesday po, meron pa bang ipapasa ng mga bills o mag-start na agad ang convening? Wala na. Nakasuot na kayo ng robe, papasok ng session? Ano pa nangyari? Nandun pa rin kayo sa roba. Yes, sir. Anong sinari sa Wednesday? Anong oras Yes, May entirely CA pa digivote kami ba? nun. Kasi 308 ang appointments at nominations na hinahabol namin. Siguro ko naka 1/3 pa lang kami last week. So, bukas at sa Martes, CA kami mula alas 12 o alauna hanggang matapos. Kaya na-delay kami nung nakaraan, di ba, nung Wednesday. So, as soon as matapos yung CA, magko-convene kami. Wala na kaming isa-second reading, useless na. Wala na rin kaming ito-third reading. Kung meron man, ratification na lamang ng BICAM report na may clean na lamang yon. Pagkatapos nun, nakaschedule ng basahin ng prosecutors yung kanilang articles. I-refer sa impeachment court.
susumpa ako bilang presiding officer. Papasumpahin ko, malamang sa SecGen na lang. Papasumpahin ko mga miyembro ng Senado. Hindi pa namin sigurado kung pagsumpa ay naka-robe na ba o pagkatapos sumumpa, doon pala magro-robe. Wala pa kami doon. Madali na siguro yun. Depende na sa trip nila. Kung hindi na by motion yun kasi naka-recess kami. So, pero nung nagdaang impeachment, nag-robe sila pagkatapos sumumpa, nag-recess para pag bumalik, naka-robe at doon pa lamang magko-convene yung court. Pag-convene ng court, hindi ito Senado na, walang majority leader. Wala sa rules namin ang may majority leader ang impeachment court. So everything, all the orders, specifically yung summons, will be issued by the presiding officer. Kung may magdagdag pa na motion, let's say in schedule ng trial, yung rules, amendahan, i-entertain din yun doon. Tapos, pagkatapos ng pag-issue ng summons, kung hindi magta-trial, matapos ang June 11, edi adjourned yun. Kung mapagpasahan na mag-trial, pagkatapos nun, edi tutuloy-tuloy yun. Hanggang June 30. So, follow through lang dun sa question ni Ate Sally, follow up lang. Alin doon? Ang dami so yung, na natin, yung sinasabi na yung nagkaroon ng impression na parang gustong patayin yung articles of impeachment bago pa man magkaroon ng paglilitis. Nino ba? Sa inyo po manggaling? Base sa resolusyon na unang kumalat na walang pangalan, na later on sinabi ni Senator Bato na pinag-iisipan niya na hindi naman final. Base sa sinabi ni Senator Tolentino na hindi tatawid, na hindi naman ako sang-ayon doon, at tila hindi naman yun ang posisyon na mas nakararami. Nagdebate nga sila ni Senator Pimentel, hindi ba? Actually, I tend to agree more with the position of Senator Pimentel na ito'y tatawid for the several reasons I mentioned pa before. That legally, you should finish what you started. So walang intensyon na patayin yung articles of impeachment bago pa man magkaroon ng paglilitis. Wala akong nalalaman na intention sa ngayon. Hindi niyo papayagan, sir, na mangyari yan. Pagbobotohan yun kung meron man. Pagbobotohan yun kung meron man. Ano bang ground? Kung yung lumabas na sinasabi niyong resolusyon, hindi. Definitely not. On my part, that's my vote. Pero anong sinasabi ba niyong ground? Mag-usap tayo pag may ground na. Kasi, Pinasa niyo po yung scrap of paper na yun. Hindi, scrap na. Nakwento lang sa akin. Nakwento lang na Kasi- yun daw yung laman. Kasi sa dami ng binabasa ko, kayo naman, babasahin ko ba ba, hindi pa na-file? Pwede ba pag na-file na, doon ko na lang babasahin? Hindi kayo binigyan ni Senator Bato. Hindi. sir, kasi daw malalagay sa alanganin ang reputasyon at integrity ng Senate kung sakaling magkaroon nga ng arbitrary dismissal. ng case. Again, Celia, let history be the judge of that. It would be unfair to say that this is right and this is wrong simply because you think that way, or simply because they think that way. Any legal position will be finally determined by the Supreme Court, not by us, not by any legal luminary, not by any former or current senator, but the Supreme Court. Number two, whoever is right or wrong at any stage of our history will be decided upon by history itself with the benefit of hindsight. Hindi porkit hindi sang-ayon sa iyo ang isang tao, siya na kagad yung mali at ikaw ang tama. Hindi porkit iba ang ginagawa ng tao sa gusto mong gawin nila, agad-agad sila na yung mali at ikaw ang tama. Hindi ganun yun. We do not operate and think that way, especially in a democracy. Yes, ma'am. Okay. Nandun pa siya, hindi pa siya umaalis eh. Hindi, isa lang. Sa SP yung speaking of panggigil, di ba dapat yung tayo mga Pilipino, manggigil talaga tayo pagdating sa issue ng accountability? Oo, bakit hindi? Pero napakaraming ibang accountability na hindi naman nanggigigil yung parehong nanggigigil dito. Ulitin ko ha. Hindi ako pabor. Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Itong mga gigil na gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sinisigaw accountability. Pero yung mga taong gusto sa kanya, sinisigaw naman yung accountability ng mga ibang nauna na bakit hindi binibigyan ng parehong pansin. Ano mang ingay yan? Ulitin ko ha, sinabi ko na nung simula pa lang na parang hindi nyo ako pinaniwalaan o pinakinggan. Sino mang pabor o kontra kay VP Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Sinabi ko na yan noong Pebrero pa. Gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at kung ano ang gusto ng Senado na mapagbobotohan namin. Hindi dahil gusto nung ayaw kay VP Sara. Hindi dahil nagmamadali yung may ayaw kay VP Sara. Kaya nga ang simbolo ng hustisya ay babaeng nakapiring. Wala dapat kinikilala, walang tinitingnan, walang tinititigan.
Pantay dapat ang pagtrato. Kaya nga sinasite ko sa inyo yung kasaysayan ng impeachment noon. Ganon ang ginawa noon, ba't babaguhin ngayon? Yun ang president ng Senado. Yun ang naging kasaysayan at pinagdaanan ng Senado. Ba't biglang babaguhin ngayon? Dahil lamang sa mga personalidad na involved? Hindi ba dapat sino man ang personalidad? Kung ano ang ginawa ng Senado noon bilang president, yun pa rin ang gawin namin. Dahil yun ang pinakamaliwanag na patunay na wala kaming pinapaboran at wala kaming kinikilingan. Parang ano na yun, parang tagline na yun ng ano ng GMA. Yes, ma'am. Hindi ko alam dahil hindi pa namin natatanggap yan. Ang napinasa namin sa Senado last year, if I'm not mistaken, ay 100 pesos across the board. Ang pinasa ng Kamara ay 200, ayan na naman sila eh. 200 pesos across the board huling linggo ng aming sesyon na hindi kasama at binanggit na naman sa LEDAC. Ba't ba ang hilig-hilig nila sa mga ganyan? Narinig ko nga ang sinabi ni Congressman Franz. Sabi niya, gumaganti raw ako, kaya last day ko final dahil last day din nila final sa Senado yung impeachment. Alam mo, ang isda nahuhuli sa bibig eh. Kung sinadya nilang i-file yung impeachment sa last day namin, pues hindi ko sinasadyang gawin ito. Wala naman kasi sa LEDAC at hindi niya narinig yung mga panukalang batas na kailangan naming ihabol. Na siyang nahabol naman namin nitong nagdaang 3 araw na nagsesyon kami, kabilang na ang araw na ito. So magbabaycam, sir? Ano? Magbabaycam pa? As soon as matanggap namin, pero hindi pa namin natatanggap. Nag-nominate pa lang yata sila ng Bicameral Conference Committee members. Pero ulitin ko ipapasa pala nila yan, but hindi binring up sa LEDAC. Para na pag-usapan na. Hindi ba? Siguro naman hindi ito maliit na bagay para hindi man lang mabanggit o mapag-usapan. Ano to, napag-isipan lamang pagkatapos ng LEDAC? What are the chances, sir, na i-adopt yung House or mas talaga naman po compromise sa amount? I haven't seen it. If you remember the Senate bill providing for a 100 pesos across the board wage increase, marami kaming in-exempt para protektahan yung maliliit talaga, yung micro and small industries na hindi kakayanin maski na 100. So, hindi ko pa nababasa yung pinasa nilang batas. Kung lahat ba kasama, tinanggal din ba nila yon? Hindi ko pa nakikita. Inaasahan namin na makikita namin yan ngayon o bukas pag napadala na nila sa amin. Sir, si Senator Amy, parang nagtataka after the LEDAC, biglang may decision na ituloy na daw yung barangay at SK election sa December. Meron silang concern na baka daw gamitin yon para i-postpone daw ulit yung BARM election dahil may ganong info. Tutol ako sa anumang postponement sa BARM election ngayon o sa darating na kongreso. Walang ganong hakbang sa pagkakaalam ko. Ngayon, kongresong ito, hindi ako pwede magsalita sa 20th Congress, para ipagpaliban ang BARM election. Pangalawang beses na itong sinabi ng kongreso sa ating mga kapatid na Muslim na huling pagkakataon ng ipopostpone ito. Dahil naniniwala ko, isa sa pinakamagandang regalong pwedeng bigay natin sa BARM ay malayang halalan na makakapili sila ng kanilang mga leader para may accountability ang kanilang mga leader sa kanila. Kaugnay ng barangay elections. Pinasa ng Senado ang postponement ng barangay elections at tinalaga ang term ng mga barangay officials ng 4 na taon. Ang Kamara, wala pang pinapasang bill postponing or continuing the elections or setting the term. Sa pagkakaalam ko, nasa komite pa lang yan. At dahil hindi ito certified bill, imposible na nilang ma-third reading yan at wala na kaming pag-uusapang bill actually para i-bycam. Dahil hindi pa nila nilalabas sa komite. It hasn't even been approved on second reading, as far as I know. Much less can it be approved on third reading in the last 3 days of session. Pero pwede pa rin gawin sa 20th Congress kasi sabi ni Senator Amy, technically, wala pang 3 years na nakaupo yung mga incumbent barangay and SK election. Pwedeng gawin uli yan sa next Congress dahil July 28 naman magre-resume ang next Congress, Disyembre pa yung barangay elections. But with this caveat, pag walang ginawa ang Kongreso, di tuloy. Kailangan may gawin ng Kongreso para ma-postpone. At sangayon sa desisyon ng Korte Suprema, hindi pwedeng i-postpone lamang ng Kongreso. Dapat sa pag-postpone, ilagay na ng Kongreso yung term. Hindi pwedeng batas lamang na sinasabing postpone. Dapat kasabay ng postponement ang pagtalaga na ng term ng barangay officials. Unlike local and national officials whose terms are fixed by the Constitution, ang barangay ay hindi. Pero sir, may info ka na meron uling initiative na ipapostpone yung BARM election? Wala. That was not discussed in LEDAC. That was the last time I spoke with members of the administration and the executive presided over by the President. Walang ganong binanggit na intensyon, balakin o plano. October na yun, di ba? Ano daw gusto niya? Postpone? Saan na naman magaling? Ang hirap naman ng mga info-info na ganyan. Ang hirap. Saan ba nakatira? Yan ang mga apelido ni sources.
access. Last name o first name ba yung sources? Anything else? Sources din daw ba yung sinabi ni Senator Amy na may mga admin senator na gusto na rin ma-dismiss yung impeachment kasi wala naman daw bilang, natatakot na mapahiya lang, parang ganun. Hindi ko alam, pero ang pagmumulan na lang siguro niyan, ba't pa kayo magsa-sources? Sinabi mismo ng Pangulo, di ba, siya ang pinuno ng admin, ng administrasyon, na ayaw niya ng impeachment. Hindi niya naman na kailangan mag-sources doon. Pinuno na mismo ng administrasyon na nagsabi, di ba, na hindi niya gusto. Hindi niyo na kailangan mag-sources pa. Turo niyo na lang agad yung pinaka-pinuno ng administrasyon. At may impact din yun sa inyo yun, sir? Hindi, ano ba ang definition mo ng administrasyon? Pansinin niyo nung Lunes, maski ako medyo nahilo yung majority leader tumayo para sabihin hindi tatawid yung impeachment. Yung minority at deputy minority leader tumayo para sabihin tatawid yan. Hindi ba dapat baliktad yon? Di ba usually dapat yung majority ang nagsasabing tatawid yan at yung minority ang nagsasabing, yung opposition ang nagsasabing hindi tatawid yan? Hindi nabablur yung lines kasi gano'n naman talaga yan. Ang oposisyon at administrasyon ay iba sa mayoriya at minoriya sa Kongreso. Opposition means opposition to the administration. Di ba? Administration means you're in favor of government. Majority means you voted for the winning Senate President. Minority means you voted for the other candidate. Yun naman ang definition ng majority at minority sa parliament So sir, may basis or totoo po yung sinabi ni Sen. Aimee that administration allies because of the President's pronouncement are also working on the dismissal? Probably. The dismissal? Probably. Again, because of the President's statement himself. Parang kawawa naman ng Presidente pag sinabi niyang gusto niya, walang naniniwala. Pag sinabi niyang, tapos biglang ayaw niya, I think we should just take his word for it whenever he says something unless you have any other evidence or proof na hindi totoo yun. So sa tingin nyo, makaka-affect niya Makaka-apekto saan? kung paano magbobo ng mga administrative senators. Paano magboboto? Karamihan ng mga nagsalita na sinabing dapat matuloy, hindi ba administrasyon sila? Di ba? So, again, ang pagbabasehan ko lamang ay kung ano ang magiging resulta ng boto kapag pagbobotohan. So, ina-assure nyo na magiging independent ang Senate kahit na may ganung stand yung Malacanang pagdating sa impeachment? Ever since, the Senate has always had its own position. Hindi lang yung Senado, pati yung individual na mga senador. Ito na nga lang, nakikita mo, baliktad na, naghalo na ang majority at minority sa Senado sa magkakaibang pwesto Each and every member of the Senate will decide on his own with respect to anything put to a vote before plenary. Sa tagal ko sa Senado, nakita ko na nangyari ng ilang beses yan. They cross party lines, hindi sila sumusunod sa dinidikta ng kanilang partido, nagdedesisyon sila base sa kung ano sa tingin nila ang tama at naaayon sa batas. Purely na lang. May sabi po dito, Sen, sa Senado, ang agad-agad pala means upuan mo. Ulitin ko, hindi ko maunawaan at maintindihan kung bakit sa pabor ng gigigil at magmamadali dito sa impeachment na inihain ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Kung yun ang pasya niya sa ngayon at yun ang posisyon niya, hindi yun ang posisyon ko. Hindi ako nanggigigil sa impeachment na ito. Hindi ko rin dinedelay ito. Sinusundan ko lang ang presidents ng Senado at tinatalaga ng batas. At pangalawa, hindi porkit gusto nga ng Kamara at gusto ni Speaker Romualdez ay tulad niya, oohan at gagawin ko na lang din. Hindi ko trabaho yon. Hindi bahagi ng job description ko yon bilang senador at bilang tagapangulo ng Senado. Ang maging sunod-sunuran na lamang sa gusto ng Kamara, sa anumang gusto nilang gawin. Meron pang naiwan? Yung US, nananawagan po sila sa mga allied countries na suportahan yung sanctions sa mga judges ng ICC dahil po sa pangingialam ng soberenya ng ibang bansa. Your comments or thoughts on that? That is a matter for the executive to decide, given that the president is the chief architect of foreign policy in our country. That is not something for the Senate to decide upon because our role is limited when it comes to foreign policy. We only and merely ratify treaties signed by the president. The House, in fact, has no role, formal role, insofar as foreign policy is concerned. I think that question should properly be asked of the executive and the incoming Foreign Affairs Secretary, Secretary Tess Lazaro, because that would be a policy decision of this administration. Baka ihahabol nga pala yung appointment niya sa makikita niyo siya dito in the coming days.
So whatever would be the decision of the administration, SP, susuportahan niyo po yan? Depende, papakinggan ko muna. But at the first impression, that decision should be made by the executive. Hindi muna kami sa Senado. Thank you, SP. Thank you.